A blessed day, everyone. Welcome once again to our online worship service. Today is our continuation of the celebration of our Father's Day. Kaya't ang pag-uusapan po natin today is about fathers. But it is important for the married woman to pay attention because if your husband is not yet like this, you will know a way to help him to become the father that God wants him to be. Also, to the unmarried women and ladies, focus on listening attentively. This will give you instruction on what qualities of a man you have to choose to marry. But also, to the young men, let this be your guiding principles when you decide to build a family. Because the greatest need in our society today is for our fathers who will rise and assume their God-given role of responsibility in the family. As declares in Micah chapter 6 verse 8, ito po ang sinasabi. Kaniyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ang Diyos. So ipinapakita po rito yung kung paano ang Diyos ay tinuruan ang isang tao kung paano lumakad ng naayon sa kanyang kalooban. Lalong-lalo na po ang mga ama. Bakit? Ano ba ang gusto ng Diyos sa mga ama? Ano ba ang plano ng Diyos sa isang tao na maging ama? Una po, a father who prioritizes God. In Matthew chapter 6 verse 33, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ipinakita po rito ng Diyos sa ating mga ama na pangunahan natin sa pagsaliksik o paghanap ang ating pamilya sa Diyos. Itinuturo o ninanais ng Diyos na tayong mga ama ang mag-lead sa atin para sa ating pamilya na hanapin ng Diyos. Bakit? Dahil kung wala tayong tunay na relasyon sa Diyos, hindi mahihirapan tayo. Mahihirapan tayo na unawain ang problema sa ating pamilya. Kaya't napakahalaga na ang isang ama, ang prioridad niya ay unahin ang Diyos. Bakit? Sapagkat ito po ang magiging guidelines mo. Ang Diyos ang magtuturo sa iyo kung paano mo i-handle ang iyong pamilya. Kaya nga napakahalaga na ang ama ay mayroong tunay na relasyon sa Diyos. Sapagkat kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Diyos, ang gagabayan ka ng Panginoon at ang kapayapaan ng Diyos ay sa iyo. Ngunit kung wala kang relasyon sa Diyos, napakahirap i-guide ng tama ang ating pamilya. Kaya yan ang unang-una na gusto ng Diyos sa mga ama. That we prioritize God. Bakit? Napakahalaga ng pamilya para sa Diyos. Kaya nga, ang ikalawang point natin, a father that loves his family. Sa Ephesians chapter 5, verse 25 and 33, ganito po ang nasusulat. Sabi po ng ating Panginoon sa mga lalaki,
mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Talatang 33, kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. So ipinakita dito na pagkatapos na unahin natin ang Diyos, ang sabi ng Panginoon, mahalin natin ang ating mga asawa. Na tayo pong lahat na mga ama na maging tapat sa ating mga asawa. Maging tapat sa ating pamilya. Na katulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia na ibinigay niya ang kanyang buhay. Ganon din ang nais ng Diyos sa mga ama. Na ibigay natin ang lahat ng ating makakaya para sa ating pamilya. Katulad po ng nasusulat sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 3, talatang 21. Ito po ang nasasabi. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Na yung mga anak natin, lagi nating i-encourage. Yes, magkakamali yan. Yes, they need ng disiplina. But remember this always. Huwag mong disiplinahin ang anak mo dahil sa iyong galit. Kundi disiplinahin natin ang ating mga anak dahil mahal natin sila. Ipakita natin sa kanila ang pagmamahal natin, kaya natin ginagawa ang pagdidisiplinang ito. Huwag dahil sa galit. Yun po ang bilin ng ating Panginoon. Yun ang sabi ng Panginoon sa ating mga ama. At ang sabi po ng ating Panginoon na nais niya sa isang ama. Ang ikatlo, a father with integrity. Isang ama na may integridad. Na kapag tayo po ay nagbitaw ng isang salita, na kapag tayo po ay nagbigay ng isang pangako, dapat po nating tuparin. Bakit? Sapagkat tinitingnan tayo ng ating pamilya. Yung mga salitang lalabas sa ating bibig, iyan po ang magdidikta sa kanila. Kumbaga, mas titingnan nila kung tutuparin ba natin. Iyan ang magpapakilala sa atin, sa ating pamilya at sa mga taong nakapaligid sa atin, kung tayo ba ay may integridad. Na dapat nating tuparin anuman ang binitiwan nating salita. Katulad po ng nasusulat sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 22, talatang 1. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Piliin na daw natin yung malinis na pangalan. Na yung ikakabit sa pangalan natin ay puro mabuti. Bakit? Kasi yun yung maaalala ng tao sa'yo. Kumbaga, yun yung legacy na iiwan natin. Tayong mga ama, ano ang iiwan nating legasiya? Ano ang iiwan nating pangalan sa ating pamilya? Kaya napakahalaga na tayo po ay isang tao na may integridad. Kaya nga, ang sabi po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 5, talatang 37. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Sabi ng salita ng Diyos, yung oo mo, dapat oo. Kung hindi, hindi. Bakit? Kasi yung bukod pa rito, yung ay, galing na sa masama. Kaya kung ano yung sinabi mo, yun na yun. Huwag ka nang magbago ng isip kasi binitawan mo na yun.
Panghahawakan na ng mga taong nakarinig sa iyo yung binitiwan mong salita. At kapag hindi mo tinupad o sinunod yung salitang lumabas sa iyong bibig, masisira na ang iyong integridad. Kaya fathers, this is what God wants us to be. A father that has integrity. Let our yes be yes. Let our no, no. And the next one that God wants us to be is a father who is a role model of God. Na tayong mga ama ang maging role model ng Diyos para sa ating mga pamilya. Kaya nga po ang sabi sa salita ng Diyos sa aklat ng Mateo. Mateo, kabanatang 5, talatang 16. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang sabi po sa aklat ng Kolosas, kabanatang 3, talatang 17. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Itinuturo ng Diyos sa atin at sinasabi ng Diyos sa atin na tayo po ang nagiging kumbaga halimbawa ng Diyos sa ating pamilya. Kahit napakahalaga na yung gagawin natin at yung ating sasabihin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Pag-isipan natin mabuti bago tayo umaksyon. Pag-isipan natin bago natin bitawan ang ating salita sa harapan ng ating pamilya. Bakit? Sapagkat tayo ang pinakamodelo ng Diyos sa ating pamilya. Ngayon po, sa bawat pamilya, napakarami ang naghihiwalay. Kahit yung mga anak ay nagsasuffer. Tumataas din po na ang ama mismo ang nang-aabuso sa mga anak. Kaya nga po, pinagbibilinan tayo ng Diyos. At sinasabi niya sa atin, ang nais niya kung anong ama tayo dapat. Bakit? Dahil tayo ang role model niya sa ating pamilya. Kaya mga ama, nakatulad ko, remember this. We are the role model of God in our family. Kaya't pakaingatan po natin yan. Bakit? Tayo po ang inilagay ng Diyos na head ng ating pamilya. Kahit ang tingin nila sa atin ay katulad ng pagtingin nila sa Diyos. Bakit? Kasi tayo pong mga ama, ang head natin ay ang Diyos. Kaya po mag-iingat tayo. Parati nating isasaalang-alang ang Diyos sa bawat sasabihin natin at sa bawat gagawin natin. Alam natin, mahirap at challenging, kumbaga, ang pagiging isang ama na naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero may sinabi ang Diyos sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 16, talatang 13. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ito po ang itinuturo ng Diyos na sabi ng Diyos. Magpakatibay tayo.
magpakatapang tayo, maging matatag tayo sa pananampalataya natin. Bakit? Alam ng Diyos, mahirap ang haharapin nating paghawak o pagpangunguna sa ating pamilya. Kaya binilinan tayo na tayo po ay magpakatapang, magpakatatag sa ating pananampalataya. Bakit? Alam niya kung paano ang humawak ng pamilya. Alam niya ang hirap. At siyempre kung nagtagumpay ka, alam niya kung ano ang ginhawa ng tunay na pamilya na naayon sa kalooban ng Diyos. Paano nga ba maging ama na naayon sa kalooban ng Diyos? How can I be a man, a father that God's want me to be? Una po, trust in God. Trust in God. In Proverbs, sa aklat po ng Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 at 6, ito po ang nasusulat. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Talatang 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Narito po, magtiwala, ibigay natin yung ating tiwala sa Diyos. Ibigay natin yung ating kalakasan at kaalaman, hingin natin sa Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos, gagabayan niya tayo. Yung tiwala na ito, kasama dito, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Na kung wala tayong pananampalataya, sabi ng Panginoon, wala tayong magagawa. Kung ang Diyos ay wala sa atin, wala tayong magagawa. Kaya nga napakahalaga na tayo po ay nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat nang sa ganun, gagabayan niya tayo. Paano ba magtiwala at manampalataya sa Panginoon? Simple lang po. Tanggapin mo ang ating Panginoong Hesukristo ng buong puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At mamaya po, malalaman ninyo sa ating bago po tayo magtapos, kung paano magbigay ng buhay sa Panginoon, kung paano tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yan po ang una, kung paano tayo magiging ama na nais ng Diyos para sa atin. Ikalawa, how can I be a father that God's want me to be? Lead your family. Lead your family. In 1 Peter, sa unang Pedro, Kabanatang 3, talatang 7, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina at tulad ninyo may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Pinakikita rito ng Diyos na bigyan natin ng alang-alang ang ating mga pamilya, ang ating asawa, na tayo ang magdala sa kanila sa pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi dapat tayo ang nauunang nananampalataya sa Panginoon. May pananampalataya sa Panginoon. We must lead our family. Bakit? Kasi alam natin, ang tao na may pananampalataya sa Panginoon ay may kasaganaan. Pangako yan ng Diyos eh. Kaya gusto ng Diyos na tayong mga ama, i-lead natin ang pamilya natin sa kasaganaan. Bakit? Yan yung plano niya eh. Na tayong lahat ay magkaroon ng kasaganaan. Especially yung pamilya na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang Diyos po ay tinuturo sa atin ang mga dapat natin gawin. Kaya mga ama, let us lead our family to God. Yes, you can provide yung mga material things. But there's no important than leading your family to Christ.
Yan po ang nais ng Diyos. At ang ikatlo, kung paano tayo maging ama na nais ng Diyos para sa atin, is constant living in modeling God. Patuloy na pamumuhay na maging modelo ng Diyos. Sa aklat po ng unang Korinto, kabanatang 16, talatang 14, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Sa aklat po ng Roma, ang sabi ng Diyos. Aklat ng Roma, kabanatang 12, talatang 9. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Nang sabi ng Diyos, ano mang gagawin natin? Gawin natin ang may pagmamahal. Pero, yung pagmamahal dapat na inuukol natin sa ating paggawa ay walang pagkukunwari. Kundi, tapat na pagmamahal. Kaya natin ginagawa ang isang bagay dahil tayo ay nagmamahal. Pero yung pagmamahal na yon ay hindi dapat mayroong pagkukunwari. At ang pagmamahal na yon dapat ay katulad ng pagmamahal ng Diyos na walang anumang kondisyon. Alam niyo po, ito po ang paniniwala ko. A nation is destroyed because of weak leaders. We have weak leaders because we have weak families. We have weak families because we have weak fathers. Kaya mga ama, kailangan po nating umaksyon. Kailangan natin na pangunahan ang ating pamilya. Kailangan natin na maging ama na nais ng Diyos para sa atin. Nang sa ganon, mailid natin ang ating pamilya. Magkaroon tayo ng matatag na pamilya. Magkaroon tayo ng matatag na mga leader ng bansang ito. Magkaroon tayo ng matatag na gobyerno. At nang sa ganon, maging matatag po ang ating nasyon. It all goes back to the Father. Kaya kung walang gagawin ng mga fathers, don't expect that the next generation will be successful. Ang tanong, yan ba ang gusto mo sa mga henerasyon ng anak mo? Me, I don't want like that. Kaya oras na para tayong mga ama ay umaksyon. Gabayan natin ang ating pamilya patungo sa Diyos. Patungo sa kasaganaan. Bakit? Dahil yan ang nais ng Diyos para sa ating pamilya. At sa oras na ito, mga ama, iwanan natin sa ating pamilya ang legasiya. Na ang pamilya ay nasa Diyos. Nang sa ganon, ang ating pamilya ay maging halimbawa ng pamilyang nabubuhay para sa Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko, tayong lahat ay pumikit, at tayo pong lahat ay manalangin sa Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin sa oras na ito, O Diyos. Salamat po sa mga ama na ngayon po, Panginoong Diyos, ay nanonood ng mensaheng ito. Salamat, Panginoon, sapagkat mayroon kaming pagkakataon na maunawaan kung ano ang nais mo sa amin na mga ama. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw nga po ang gumabay sa amin. Ikaw nga po, Panginoong Diyos, ang magpatatag sa aming pananampalataya sa iyo. Ikaw nga po, O Diyos, ang siyang maglagay sa aming puso na kami, Panginoong Diyos, ay itinalagam mo sa aming pamilya dahil Ikaw, Panginoong Diyos, ang minomodelo namin. Kahit sa oras na ito, Panginoon,
Ikaw po, Panginoong Diyos, ang mangusap sa puso ng bawat isa na ama na naririto ngayon. Dalangin namin, Panginoon, gabayan mo po ang bawat isa. Katulad ng sinabi mo, Panginoong Diyos, na ang ama na malayo sa iyo, Panginoong Diyos, o walang relasyon sa iyo, Panginoong Diyos, ay walang kapayapaan. Kahit sa oras na ito, Panginoong Diyos, ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kapayapaan. Nais naming ibigay ang tiwala namin sa iyo, Panginoong Diyos. Tiwala at pananampalataya. Nais namin na yung ama na nais mo para sa amin ay yun ang magawa namin. Kahit sa oras na ito, Panginoon, ipinauubaya namin sa iyo ang aming buhay. Sa lahat po ng mga nanonood na ama, sa lahat ng mga nanonood na mga ina, mga anak, mga kapatid, mga kabataan, isang mahalagang bagay sa buhay natin, pinakamahalaga ay ang Diyos ang gumagabay sa ating buhay. Kahit kung sinasabi mo, nais mo ang Diyos ang gumabay sa buhay mo, nais mo ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo, ang siyang mangyari sa buhay mo, sumunod ka sa panalangin babanggitin ko. Mula sa puso mo, binibigkas ng iyong labi. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. At simula ngayon, tinatalikuran ko na po ang lahat ng mga kasalanang ito. At binubuksan ko po ang aking puso at pinapapasok kita at ginagawa kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula ngayon, ang buhay na ito ay sa iyo na, Panginoon. Gamitin mo po ayon sa kagustuhan mo. Panginoong Jesus, ako po ay nananampalataya sa iyo. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin, dakilang Diyos. Ikaw po ang nakarinig, Panginoong Diyos, ng panalangin ng lahat ng mga nanonood. Saan man dako sila naroon, alam ko, Panginoong Diyos, at nananampalataya ako na narinig mo sila. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, tugunin mo po yung kanilang panalangin, na ang kanilang buhay ay maging naayon sa kagustuhan mo. Yung buhay na nais mo sa kanila, Panginoong Diyos, ang siyang maganap sa buhay nila. Lalong-lalo na sa aming mga ama. Mapangunahan namin ang aming pamilya ng naayon sa kalooban mo. At kaming mga ama ay maging ama na nais mo para sa pamilya namin. Panginoon, pinupuri ka namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Mag-ingat po kayong lahat.